Maligayang pagdating sa bunganga ng lagim. Magandang panahon, malinsangan at mainit. Kaya naman, napagkasunduan namin ng tropa, naakyatin na ang bundok ng San Cristobal. Marami ang nagsasabing nakakatakot ang bundok na yon. At yun ang nagudyok sa amin para mas lalong ma-challenge na akyatin yun. Isang grupo namin sa mga kabataang curious at hindi talaga naniniwala sa mga katatakutan. Mapaengkanto man yan o laman lupa o kung ano-ano pa. Nakakatawang may mga tao pa rin naniniwala sa mga ganung bagay kahit sa modernong panahon natin ngayon. Weirdo ang tawag ko sa mga taong ganon at pinagtatawanan ko lang sila. Ako nga pala si Jake at ako ang leader ng tropa namin. 6 kami na binubuo ng 4 na lalaki at 2 babae. Mahilig kaming mag-hike, mag-camp at maging sa disco. Lagi kaming magkakasama. Outdoor activities ang madalas naming pagkaabalahan. Lalo pa nga at sem break na naman ngayon. Ready na ba kayo? Tanong ko sa mga kaibigan ko habang isinusukbit ang may kalakihang bag sa likod ko. Sabay-sabay naman silang nag-thumbs up. Hudyat na handa na rin sila. Sinimulan naming umakyat sa may katirikang mga daan. May babalaman na do not enter. Hindi kami nagpatinag. Sa itsura ng mga alambre at barbed wire na nakaharang doon, halatang may mga kagaya namin na nagpilit na pasukin ang parting yun. 9:00 pa lang ng umaga, kaya naman na-enjoy talaga namin ang pag-akyat. Maganda ang kabuuan ng bundok na yon. Kaya nakapagtatakang tinatawag nila yon na isa sa mga creepy mountains. Nasa 3 oras din kaming nagbaybay paakyat. Darating namin ang ituktok nito, pasado 12:00 na. Saktong-sakto para sa tanghalian. Naglatag muna kami ng sapin sa bandang malilim at doon nagpahinga habang tinatanaw ang magandang kapaligiran. Naglabas ng speaker si Josh at nagsimulang magpatugtog habang inaayos naman ni Hana at Andrea ang mga dala naming pagkain. Maya-maya pa, nabuo ang isang plano na mag-overnight kami sa bundok na yon. At ni isa sa amin, walang tumutol sa planong yon. Pambihira talaga ang ganda ng bundok na yon. Misteryoso at tahimik dahil ni huni ng ibon, wala kaming marinig. Wala naman kaming nararamdamang takot. Sanay naman kaming magtutropa na mag-hangout sa mga lugar na gaya nun. Hindi lang kami basta na-challenge, kundi may mga bagay din kaming natututunan. Naglakad-lakad ako. Tanaw ang ilan pang kabundukan, pero halatang malalayo pa ang mga yon. Parang espesyal na nakatirik ang bundok na yon, malayo sa syudad. Napangisi ako. Kung totoo man na may maligno rito, malamang kahit anong hingi mo ng tulong, walang makakapansin sa'yo. Napailing ako sa isiping yon at tatawa. Bumalik ako sa lugar namin nang tawagin ako ng mga kasama ko para kumain. Dali-dali naman ako naglakad papunta sa kanila at sumalo sa tanghalian namin. Kumpleto ang mga gamit namin at pagkain. Sapat hanggang kinabukasan ng umaga. Bandang hapon na nang nagpasya kaming ikabit ang tent. Naghiyawan kami ng ilabas ni James ang bote ng alak. Gaya ng nakaugalian na namin, hindi mawawala ang alkohol sa tuwing magkakamping kami. Marami din silang dalang snacks na gagawing pulutan. Masaya ang naging takbo ng kwentuhan namin. Binalot ng ingay at halakhakan namin ang tuktok ng bundok na yon. 3:00 ng hapon, nakaubos na kami ng 2 long neck ng emperador at may mga tama na rin kami. Nakaidlip pala ako at ang ibang mga kasama ko naman nagisdang kong mga tulog din. Maaga kasi kaming nagising para bumiyahe. Napansin kong medyo madilim. Kaya chinek ko ang oras sa wristwatch ko at nakita kong mag-aalas 4 pa lang pala ng hapon. Nang maramdaman kong medyo malamig, doon pa lang ako parang nagising ng husto. Mabilis kong ginising ang mga kasama ko
Bangon na kayo, bilisan nyo! Binabalot na ang lugar ng makapal na ulap. Medyo pasigaw kong sabi sa kanila habang niyuyugyug ko sila isa-isa. Mabilis naman silang nagising at gaya ko nung una, medyo hilo pa rin sila pero kumilos naman sila ng mabilis at niligpit ang mga gamit namin. Nagdesisyon kaming bumaba para maghanap ng mas magandang lugar na hindi masyadong malamig dahil sa mga ulap. Mabilis kaming kumilos. Pero biglang bumuhos ang napakalakas na ulan. Gamit namin ang mga flashlight namin pero unti-unting nawala ng sindi ang mga yon. Dahil na rin siguro sa pagkabasa ng mga yon. Halos sigawan ang naging pag-uusap namin. Madulas ang daan. Halos hindi na rin kami magkakitaan. Naririnig kong papalayo na ang mga boses nila. Tanging si Andrea na lang ang ramdam kong malapit sa akin. Agad ko siyang hinanap at tinawag. At nakapako naman agad siya. Ramdam ko ang panginginig ng buo niyang katawan at sobrang lamig na rin ng kanyang mga kamay. Naupo kami sandali at ibinalot ko sa kanya ang jacket na suot ko. Napayakap na rin ako sa kanya habang patuloy na tinatawag ang iba pa naming mga kasama. Pero wala kaming anumang narinig na sagot mula sa kanila. Patuloy ang malakas na ulan. Pinilit kong pakalmahin ang sarili ko at inipon ko ang natitira ko pang lakas. Nagpatuloy kami ni Andrea sa paglalakad ng dahan-dahan. Nanlalabo na ang paningin ko nang may maaninag ako na parang isang bahay. Naglakad kami patungo ron habang patuloy na nanlalamig ang mga katawan namin ni Andrea. Sa wakas, narating namin ang maliit na bahay. May ilaw na nakasabit sa labas nun, kaya naman madali naming nakita ang pinto papasok sa loob. Maliit lang ang bahay, may isang pandalawahang papag at may nakasabit na mga damit na panlalaki at pambabae. Jake, kanino kayang bahay to? Sana naman hindi sila magalit sa pagpasok natin. Hayaan mo, Andrea. Aabutan ko na lang sila ng pera bilang pasasalamat. Sinimulan kong hubarin ang basa kong damit at piniga para matuyo. Sinabihan ko rin si Andrea na gawin ang ginawa ko para mabawasan ang panlalamig na nararamdaman niya. Alam kong nahihiya siya sa akin kaya naman tumalikod ako at sumilip sa labas ng bahay. Wala nang ulan pero tuloy pa rin ang ambon. Nasaan na kaya sila Josh, James, Hannah at Warren? Sana naman okay lang sila. Muli kong sinipat ang oras. 7:00 na ng gabi. Tanging bag ko lang ang nadala ko sa pagmamadali na makababa ng bundok. Pero mukhang naligaw na kami ni Andrea. Naalala ko ang cellphone ko. Hinanap ko yun sa bag ko at agad ko namang nakita yon. Pero basang-basa na yon at hindi na mabuksan. Napahawak ako sa ulo ko. Ayokong isipin na nangyayari sa amin ang mga bagay na yon. Nakita kong nakatayo sa tapat ng mesang kawayan si Andrea. Tinatakpan niya ng damit na nakasabit sa dingding ang kanyang katawan. Nakita kong binuksan niya ang kaldero na nasa mesa. Lumapit ako sa kanya para makitingin. Napalunok ako nang makita ko ang nasa loob ng kaldero. Pinatuyo-ang adobong nagmamantika na may amoy na talaga namang nagpakalam sa sikmura ko. Nagkatinginan kami ni Andrea at gaya ko, malamang gutom na rin siya. Iginala ko ang paningin ko sa kabuuan ng kusina at nakita kong nakasalang sa dikahoy na lutuan ang isa pang kaldero. Agad kong pinuntahan yon at hindi nga ako nagkamali. Mainit-init pa ang kanin na nakasalang doon. Kinuha ko ang kanin at kumuha ako ng 2 plato. Agad naming kinain ni Andrea ang pagkain. Napakalinamnam ng lasa. Para bang noon lang ako nakatikim ng ganong kasarap na karne. Halos maubos naming 2 ang ulam at kanin. Siguradong magagalit ang may-ari ng bahay na to sa atin, Jake. Natawa lang ako habang sinusubo ko ang huling kanin at ulam sa plato ko. Mas marami silang mailuluto sa perang ibibigay ko sa kanila. Sabi ko habang sinisimot ang kanin na nasa kamay ko. Tumayo ako at naghanap ng tubig. May nakita naman ako at agad kong ininom yon. Pagkatapos, inabutan ko rin si Andrea ng inuming yon.
nang biglang humangin ng medyo may kalakasan. Nanungkot sa ilong ko ang amoy ng tila nabubulok na bagay. Muli kami nagkatinginan ni Andrea nang bigla kaming nakarinig ng ingay mula sa bandang likuran ng bahay. Agad kong binuksan ang bintanang nasa tapat ng higaan. Wala naman akong makita, kaya minabuti kong kunin muna ang ilaw. Nung una, malabo ang itsura ng bagay na nakikita ko dahil nababalot yun ng putik. Kumuha ako ng stick para tusok-tusukin yon. Pero halos mabitiwan ko ang hawak kong ilaw nang sa pagkalkal ko sa bagay na yon, isang bungo ng tao ang tumambad sa harap ko. Doon ko lang napansin na may nakasabit pa palang hiwa-hiwalay na katawan ng mga tao sa likuran ng parte ng bahay na yon. Napamura ako. Ibig bang sabihin nito, ang kinain naming adobo, karne ng tao? Kaya pala kakaibang lasa nun. Napahawak ako sa bibig ko at agad akong sumuka ng sumuka na umagaw sa atensyon ni Andrea. Dahilan para sumilip din siya sa bintana. Nakita ko kung paano nanlaki ang mga mata at halos mapanganga sa gulat si Andrea. Nagtitili siya. Maya-maya pa, nagsusuka na rin siya tulad ko. Sinabihan ko siyang huwag mag-hysterical, pero ayaw niyang tumigil sa pag-iyak. Plano na sana naming magpaumaga sa bahay na yon at kausapin na lang ang mga nakatira doon pag uwi nila. Pero hindi na yun mangyayari dahil balak na naming umalis sa bahay na yon. Akma na kaming tatayo at lalabas ng bahay nang bigla kaming nakarinig ng mga yabag ng paa, kasabay ng mga tawanan. Tawa ng babae at lalaki na halatang malapit lang sila sa pinto. Nagpanik ako. Ganon din si Andrea. Nakita ko ang ilalim ng papag. Agad kong tinuro yun kay Andrea at mabilis siyang sumuot doon na agad ko namang sinundan. Habang nasa ilalim kami, niyakap ko si Andrea. Sumiksik kami sa pinakadulo at pinakamadilim na parte ng silong. Narinig ko ang paglangit-ngit ng pintuan. Sa tulong ng liwanag ng buwan na pumapasok sa pintuan, 2 pares na mga paa na nakayapak ang nakita kong pumasok sa bahay. Pero bukod dun, may nakita pa akong iba. May nakalaylay na mga kamay at buhok na mahaba. Hawak ko ang bibig ni Andrea. Napayuko ako at napaiyak nang makilala ko ang bracelet ni Hana sa nakalungay-ngay na brasong yun. Naramdaman ko ang pagyugyug ng katawan ni Andrea, sanhi ng pagpipigil niya na huwag mapasigaw. May kumain ng mga pagkain natin. Sabi ng babae. May nakapasok! Sabi naman ng lalaki. Binato nito ang bag ko sa lapag at umalulong na parang aso. Nagulat ako nang may bumagsak sa ibabaw ng papag. May isa pang paa na lumaylay sa gilid nun. At hindi ako pwede magkamali. Sapatos yun ni Warren. Hindi ko alam ang gagawin ko. Maya-maya pa, may tumulong malapot na likido sa tapat na mukha namin ni Andrea. Hindi kami makagalaw. Halos malasahan ko na ang likidong yun na walang patid ang pagtulo sa mukha ko. Lasang kalawang. Amoy dugo. Hindi pa nakakalayo ang mga yon. Sabi naman ng babae. Dahan-dahan siyang naglalakad, pabalik-balik hanggang sa huminto yun. Unti-unti nang nagbabago ang itsura ng mga paa niya. Nagkaroon ng makakapal na buhok at matatalas na mga kuko. Galit na galit itong pinaghampas ang dingding ng isang mabigat na bagay. At nang bumagsak yun, nakaharap sa gawin namin ang mukha niya. Isang tao na kilala rin namin. Si Josh. Dilat ang mga mata niya at naliligo sa sariling dugo. Halos tumalo ng puso ko sa tindi ng kabang nararamdaman ko. Nanlalaki ang mga mata ko. Hindi ko alam kung paano hahawakan si Andrea
na gusto nang kumawala at magsisigaw sa takot. Magkasabay na alulong ng dalawa. Bigla silang tumalon palabas ng bahay. Ang babae, may itsura na parang aso. Napakalaking aso. Habang ang lalaki naman, nakahubad na animoy pinahira ng langis ang buong katawan. Tumakbo yun palayo sa bahay. Napakabilis. Siguradong lumabas sa mga yun para hanapin kami ni Andrea. Saka pa lang kami nakalabas mula sa madilim na silong. Bumungad sa amin ang wala ng mga buhay na katawan ni Hannah, Warren at Josh. Napatakip ng bibig si Andrea habang umiiyak. Puro dugo ang mukha niya. Sinubukan naming yugyugin at gisingin ang tatlo naming kaibigan. Pero gusto kong pagsisihan ang ginawa namin yon. Dahil bumuka ang wakwak sa tiyan nila at halos lumuwa ng mga lamang loob. Tuluyan ang napasigaw si Andrea. Halos himatayin siya sa kanyang nasaksihan. Ako man, napaupo sa labis na pagkagulat. Umiyak ako at sumigaw. Pero mas pinili kong magpakatatag. Agad akong tumayo at hinila si Andrea palayo sa bahay na yon. Nahirapan akong kumbinsihin siyang tumakbo dahil hindi niya maiwan ang mga kaibigan namin. Huli na nang maisip kong nasa labas din pala ng bahay na yon ang mga nilalang na naghahanap sa amin. Ang gusto ko lang, makalayo na agad sa lugar at makababa sa bundok na yon. Hindi ko alam kung anong klaseng nilalang ang kayang gumawa ng ganitong klaseng mga bagay. Halos mabaliw na ako sa tindi ng mga nakikita ko. At bigla kong pinagsisihan ang hindi paniniwala sa sinasabi ng ibang tao tungkol sa bundok na yon. Pero huli na ang lahat. Patay na ang tatlo kong kaibigan at walang kasiguruhan kung makakaligtas pa kami ni Andrea. Walang direksyon ng bawat hakbang at pagtakbo namin. Hawak ko ang kamay ni Andrea habang tumatakbo. Hindi pa man kami tuluyang nakakalayo. Nang walang ano-ano'y, bumitaw siya sa pagkakahawak sa akin. Pagod na ako. Pero hindi tayo pwedeng tumigil. Pabayaan mo na ako dito, Jackie. Iligtas na yung sarili mo. Hindi ko na kaya. Halatang gusto na talagang sumuko ni Andrea. Pero muli ko siyang hinawakan sa kamay at nagpatuloy sa pagtakbo. Sadyang nanlalambot na si Andrea, kaya wala akong magawa kundi ang ipasan siya sa likuran ko. Madilim. Kinakapa namin ang bawat madaanan namin. Madadapa, matatalisod. Iika-ika na ako, pero hindi ko talaga alam kung saan kami papunta. Nakapa namin ang isang malaking puno. May butas sa bandang ibaba nun. Napagdesisyonan kong tumigil muna kami doon sandali. Napansin kong wala nang suot na sapatos si Andrea. Wala na siyang tigil sa pag-iyak. Wala akong ibang magawa kundi ang aluin at yakapin siya. Nasa ganung kaming posisyon nang biglang may humila kay Andrea paangat. Tanging binti niya lang ang nahawakan ko. Nagtitili rin siya at pilit na kumakawala sa matatalim na kukong nakabaon sa anit niya. Pilit ko siyang hinihila pababa, pero paliit na palit ang tsansa ko na makuha ko siya. Lalo na nang mawalan na siya ng malay. Nang tumingala ako, halos bumaliktad ang sikmura ko nang makitang labas na ang bituka ni Andrea. Tumutulo sa mukha ko ang mainit-init pa niyang dugo. Wag! Sigaw ko ng tuluyan ng mahila ng nilalang na yon, si Andrea. Kumaripas ako ng takbo. Pakiramdam ko nawawalan na ako ng pag-asa. Kusang nahubad ang mga sapatos ko sa bilis ng pagtakbo ko. Hindi ko na namalayan ang bangin na nasa unahan ko. Kaya dire-diretso akong gumulong pababa. Tumama sa kung ano-anong bagay ang katawan ko. Masakit at halos mamanhid na ang ulo ko
sa bawat matitigas na bagay na madaanan ko. Sa wakas, huminto na ang pagbulusok ko pa ibaba. Pinilit kong tumayo, pero hindi ko na kaya. Muling bumagsak ang katawan ko sa lupa. At wala akong magawa kundi ang habulin ko ang sariling hininga. Sobrang panlalata ng katawan ko. Papikit na sana ako nang bigla akong nakakita ng liwanag sa taas ko. Liwanag na nagmumula sa isang sulong nakasabit sa bintana ng isang bahay. Mula doon, dumungaw ang nakapangingilabot na itsura ng isang nilalang. Ngumiti yun sa akin. Tumutulo ang laway mula sa bunganga ng halimaw at dahan-dahang lumabas ang matatalim niyang mga ngiping nagtatago sa maitim na labing may bahid ng dugo. Umabot sa mukha ko ang mahaba nitong dila. Wala akong magawa kundi ang umungol. Hindi ako makagalaw sa sobrang panghihina. Dahan-dahang bumaba ang dila niya sa dibdib ko hanggang sa tiyan ko. Unti-unti, nararamdaman kong bumabaon sa tagiliran ko ang dila ng halimaw. Sobrang sakit. Pero wala akong magawa. Ngunit bago pa man ako mawala ng ulirat, nakita ko ang mukha ni James. Nakatapat yun sa mukha ko ng pabaliktad habang luwa ang mga mata. Laslas ang liig at dibdib at patuloy na sumisirit ang dugo mula sa katawan niya. Isang malademonyong tawa at ungol ng halimaw ang mga huli kong narinig bago ko tuluyang lamunin ng kadiliman. Okay, natapos na naman po ang panibago nating kwento. And I wanna thank my guest, si Miss Edie M. Mori as Andrea at yung babaeng aswang. And again, isang matamis na shoutout sa mga nakasama natin sa last live chat. Sina Imogen, Billy Swift, Anong Janjan Bermejo, Melanie Pasyon, Roan Ignacio, Aling Maria, Dance Densyo, Burn 25, Incognito Stories, Nairo from South Korea. Yay, this time tama na ako ron. Marianita F. Ella, Fab Jai, Alien, L Channel, Barkado, Pakbet Horror Animation, Kaba Horror Podcast, Troll Gaming, J Palo, Moonlight RCTV. Shoutout kina Nico at Risa na bida sa nakaraan nating kwento. John Ereve from Nasugbu, Batangas. Hi to the whole Bakason family. Kina Alejandro, Jose Alan, at sa parents nilang sina Virginia at Salvador Bakason Sr. Pagbati mula sa nagmamahal ninyong kapamilya na si Salvador Bakason Jr. Nga pala, up na po ang bagong channel ni Ang Mandirigma. Yun po ang Apo Maharlika. Please, sana suportahan po natin ang bago niyang channel. Hanggang sa susunod na kwento, to God be the glory.